So ngayon mga palaboy, nandito na tayo sa Salmia Seaside. Medyo maganda yun dito. Maganda-ganda rito kasi maraming puno. Ang daming ibon, nakaka-relax. Tapos, ngayon gagawin na natin yung experiment natin. No? Ng, nagdala ako ng sizzling plate. So dito natin lulutuin yung itlog. So ayan. Tapos bumili ako ng sandwich. Alright. Tapos yung margarine. Yan. Siyempre ang itlog. Luluto, lulutuin natin ito sa sizzling plate. Tignan natin kung gaano katagal. Alright. Siyempre, ang pinakamasarap na juice sa lahat, Sunkist. So lulutuin na natin yung itlog, siyempre. Tignan natin kung gaano katagal maluluto to sa ilalim ng araw. Testingan natin. Buksan muna natin tong margarine. Yun, margarine. Margarine, mga kalabon. Lagyan natin ng butter natin ng konti. Sampu lang. Nararamdaman ko na yung init. Hindi sa agad. Basagin na natin itong itlog. Yan. So nandun siya, hayaan lang natin yung So nandun yung niluluto nating itlog, hayaan lang natin. So timeran natin kung gaano katagal maluluto yung itlog natin. Meanwhile, Napakaganda rin kasi sa ibang bansa na na may puno-puno kahit nandito sa Middle East. Napakalaki talaga ng tulong ng kalikasan kasi tinan nyo, under 45 degrees Celsius tayo ngayon dito sa Kuwait. Pero yung tumambay ako dito sa ilalim ng puno, medyo naging presko tsaka lumamig-lamig ng konti. Kaya mahalin natin yung kalikasan natin dyan sa Pilipinas kasi napaka-importante. Dito nyo masasabi na ang kalikasan ay napakahalaga. Love the nature. Okay? Napaka-relax. Sarap sana dito kung kasama mo yung asawa mo eh. Shoutout sa asawa ko dyan sa Pilipinas. Oh, tignan nyo naman oh. Napakaganda ng isang bayan or isang bansa kung may mga puno. Para lang ako nasa Pilipinas. Para lang ako nasa Luneta Park. Tignan nyo yung taas ko, di ba?
Napakalupit. Napaka-fresh ka ng hangin. So habang nag-aantay tayong maluto yung itlog, wala pa kasi akong almusal tsaka tanghalian. Kain muna tayo konti. Actually, dapat iinumin ko tong Sunkist na to pagkaluto ng itlog pero medyo matatagalan pa yata. So, inom lang tayo kasi medyo nauhaw ako. Kailangan natin to. Okay. Tsaka bawal magkalat dito. Binuksan ko yung tapos gagamit pa akong straw, parang gago lang. Sarap talaga ng Sunkist. Parang akong gago rito. Tanghaling tapat, nagpipiknik. Mag-isa pa. Wala akong sandwich eh. Tsaka paborito kong margarine. Kulay pink. Matamis. Problema lang, wala akong dalang kutsara. Paano ko, to? Anyway, papahid na lang natin. Titingin na yung itlog ko. Kala mo, bibigyan ko sila. No way! Sarap! Pala mga palaboy, day off ko ngayon kaya ganito ako ng mga kalakuhan na to. Wala kasi akong friends dito, lagi akong alone. Loner kasi akong tao, wala akong kasama, wala akong kausap. Kaya kinakausap ko yung sarili ko. Nga pala may kambal ako si ano bang pangalan ng kambal ko na yun? Kasi ampon lang yun eh. Iniwan ko yung kambal ko sa loob ng bahay kasi wala pa siyang civil ID. Baka mahuli ng pulis. Sabi ko sa kanya, diyan ka naman sa loob ng bahay, maglinis ka dyan para may silbi ka. Tignan natin yung itlog natin kung may nagbago. So after 8 minutes, wala pang nagbabago dun sa itlog ko. Hindi pa rin naluluto pero mali pala yung ginawa ko dapat pala. Hindi ko nilagyan ng star margarine kasi malo sa sa yolk. Tsaka hindi pa mainit yung sizzling plate bago ko nilagay yung itlog. Kala ko kasi pagkalagay luto agad eh. Anyway, magantay pa rin tayo. Baka may chance. Okay? So habang nag-aantay, kumain muna tayo tsaka drinks muna tayo. Ang hirap. Ang hirap pala nag-iisa sa buhay, no? Ang yun. Nagpiknik mag-isa. Ang ganda pa naman ng pwesto ko rito tapos ako lang mag-isa, parang gago. Tapos may baka pa akong tinapay. Lungkot ng buhay mag-isa, no? Hey. Nilalagnat ako ngayon eh. Kaso, mahirap naman kung lagnat itutulog mo, ihiga mo, lalo kung magkasakit. Habang nag-aantay, magkwentuhan muna tayo, no?
karanasan natin dito sa abroad. Kayo ba mga palabay or mga OFWs? Sa tagal nyo ng sa tagal nyong pag-i-stay dito sa Kuwait, ilang beses na kayo nagkasakit, tsaka yung pinakagrabe nyong sakit? Ako kasi hindi talaga ako nagkakasakit dito. Normal lang trangkaso pero oras lang tinatagal, tinutulog ko lang. Pero marami akong sick leave. Kasi katamaran. Naniniwala kasi ako dun sa sinasabi lagi ng teacher ko dati. Kung lagi kang late, hanggang pagtanda mo, hanggang paglaki mo, dadalhin mo yan. So, totoo yung sinasabi nila. Kaya, kaya ako laging late. Madaan yung mga, yung mga tropa nating lokal dito, nagtatanong kung ano daw yun. Nakita naman nilang itlog. Ay, ito naman. So, balik tayo, no? Mahirap talaga magkasakit dito sa abroad, lalo na kapag nag-iisa ka, wala kang kasama. Pamilya mo na sa Pilipinas. Nandito naman marami kang mga kaibigan, kaso hindi mo sila pwedeng sabihan na puntahan mo naman ako dito kasi nilalagnat ako. Walang ganun dito. So, kung ikaw man ay OFW na nagbabalak dito papunta ng Kuwait or saang bansa ka man, kailangan buo yung loob mo na pumunta rito. Isipin mo lahat ng pwedeng mangyari sa'yo. Kaya ko sa sarili ko. Kaya sanay ako mabuhay na nag-iisa. Lumaki ako na nag-iisa eh. Feeling alone. Parang politician dito. Kaway ng kaway. Kada daan, kaway. Maubos ko na yung tinapay, hindi pa luto yung itlog ko. Dapat ang plano ko talaga ipapalamang ko yung yung itlog dito sa tinapay. Pero hanggang ngayon hindi pa luto. So time check, 15 minutes na nakalapag yung itlog natin doon sa sizzling plate. Tignan natin kung ano nang nangyari. Kung naluto na ba, nagbago na ba. So yun mga palaboy, no, tignan nyo. Naluluto na yung yung pulang itlog. Bakit nga pala pulang itlog yan? Idilaw naman yan. So tayo mga Pilipino, ewan ko ba, yung lahat ng bagay ginagawa natin komplikado. So anyway, pulang itlog nga daw talaga yan. So naluluto na siya. After 15 minutes, may nagbago naman. Tignan nyo. Mali kasi yung ginawa ko, nilagyan ko ng star margarine kaya hindi agad naluto. So anyway, napakalakas talaga ng araw kasi tinan nyo, halos maluto na yung egg yolk. So okay, balik muna tayo doon sa kabila. So after 45 minutes, ito lang. Naluto naman siya pero hindi gano'n luto kasi mali yung pagkakagawa ko eh. Dapat pala hindi ko nilagyan ng margarine. Pero tinan nyo, naluto siya. So yun nga mga palaboy, nakita nyo yung itlog hindi naluto. Naluto siya konti kasi mainit talaga pero mali kasi yung ginawa ko eh. Dapat pala hindi ko na nilagyan ng margarine para naluto. So yun lang sa ngayon ng mga palaboy. Ingat lagi dito sa Kuwait lalo na napakainit ngayon. And then lagi magdala ng sombrero tsaka balabal para protection. Tsaka drink more water para sa mga kababayan kong OFWs, Pinoy vloggers in Kuwait.
So hanggang dito na lang ang content na to. See you again sa aking next vlog. And then don't forget to like, comment, and subscribe. And please share na rin kung nagustuhan nyo tong video na to. So see you in my next vlog. Yeah!